Dismayado ilang residente sa Palo at Tacloban City, Leyte dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad doon. Kahit daw kasi malapit lang sa kanila ang mga aktibidad ni Pope Francis, mukhang malabo pa rin daw nilang masilayan ang Santo Papa. Live mula sa Tacloban City, may news to go si Chino Gaston. Chino! Lala, mercy and compassion, yan ang tema ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Pilipinas. Pero dahil sa napakahigpit na seguridad na ipinatutupad, marami sa mga residente dito sa Leyte na siyang sinadya nga puntahan talaga na Santo Papa ang nangangamba na hindi masilayan si Pope Francis kahit nasa mismo tapat ng kanilang mga bahay ito magmimisa o di kaya dadaan. Swerte kung tutuusin ang mga taga-barangay Alimasag, Tacloban City dahil sa tapat nila malapit sa Tacloban Airport magmimisa si Pope Francis. Isa si Brian Diaz sa libu-libong nawala ng bahay ng anuri ng storm surge ang kanyang bahay noong bagyong Yolanda. Karangalan daw na makita ang Santo Papa at marinig ang kanyang mensahe sa kabila ngayong patuloy ang kanilang pagbangon mula sa trahedya. Pero mabilis na nalusaw ang kanyang tuwa at ng kanyang mga kabarangay nang lagyan ng yerong harang ang kanilang harap. Dito na lang kung baka sakaling hindi makapasok. So anong balak mo? Umakyat sa bubong? Bawal daw yung sabi ng ano. Marami rin ang inaasang mag-aabang kay Pope Francis sa tabing daan ng higit 10 kilometrong ruta ng Papal Parade mula Tacloban Airport hanggang sa bayan ng Palo. Ang bahay ni Rose Tabuak na nasa tabing daan ng ruta ng Papa, puno na ng kanyang mga pamangkin at kaanak na manonood sa Sabado. Pero nadismaya siya nang malamang kasama sa mga ipinagbabawal ang pagsilip kay Pope Francis mula sa second floor o bubong ng mga bahay. Kung di raw papayagan sa second floor ng kanyang bahay manood, tiyak na hindi matatanaw ng mga bata ang Santo Papa. Pero syempre dito kayo manonood, no, para kita. Kasi lalo na yung mga bata, hindi naman makakapanood dun sa baba, kaya dito talaga sila sa loob. Kung umaasa kayo, papayagan kayo dito sa taas ng bahay? Opo, sana nga po, umaasa po kami nga dito po kami makakapanood. Maging si Arceli Sakay, nalulungkot dahil marami raw siyang inimbitahang kaanak para manood mula sa kanilang balcony. Siyempre nadidismaya. Pero kasi kailangan natin sumunod kung ano yung order nila. Hindi naman natin pwedeng anuhin yung gusto nilang mangyari. Magbahay-bahay sila para i-explain sa tao na yung mission ng police is to ensure the safety and security of the Pope. Ayon sa Archdiocese ng Palo, hindi naman salungat sa temang mercy and compassion ng pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas ang napakahigpit na seguridad. Dapat umanong unawain ng mga hindi mabibigyan ng tsansang makita ang Papa na bahagi lamang daw ito ng pagtitiyak na ligtas at matiwasay ang kanyang pagbisita. Sa dami ng taong darating, meron daw talagang hindi mapagbibigyan. It is for the good of everyone, not only for the Pope but also for the pilgrims po. So parang we are very happy na mayroong ginawa ang police, mayroong ginawa ang mga military. Pero para sa mga katulad ni Brian, minsan lang ang pagkakataong masilayan ng Santo Papa, kaya gagawin daw niya ang lahat para makita ito ng personal. Pipili talaga ko agad sa bubong. Lala, paulit-ulit man ang pagpapaalala ng mga pulis na nakatalaga dito sa buong ruta ng prosesyon ng Santo Papa sa darating na Sabado, ay asahan daw na meron pa ring mga tao na susuway at hindi susunod sa mga patakaran. Ayon nga mismo sa mga pulis na nakausap natin dito na dineploy pa mula sa iba't ibang rehiyon para dagdagan nga yung sinasabing 6,000 na mga pulis na nagbabantay dito para sa papal visit dito sa Leyte, ay imposible daw talagang bantayan itong ating mga o pigilan ng ating mga kababayan na tumungtong sa kanilang mga bubong o di kaya dumungaw mula sa kanilang mga second floor pagdaan ng Santo Papa. Kaya ang sinasabi nila, kaakibat na lamang na pagmamasid at pagbabantay ang kanilang dapat gawin. Lala. Maraming salamat, Chino Gaston.